Welcome to Big City. Yan yung shopping mall dito sa Taiwan. Nagpunta kami dyan kasi nagyayaya yung anak ko mag-arcade. Kasi nung nagpunta kami sa apartment, pagdating nila dito, nakakita siya ng maraming claw machine. Hindi na siya makatulog. Nagyayaya lumabas kasi magwawawa daw siya. Wawa ang tawag dito sa Taiwan. May 14 days free tourist visa ang mga Pilipino dito sa Taiwan. Extended na siya hanggang July 2024. Kaya nakakuha kami ng free visa para makapag-visit sila sa amin dito. Bali, 14 days yon free. Pero 10 days lang kasi yun lang yung nag-fix dun sa schedule namin dito. Bali, yung schedule ko is 2 days pasok, 2 days day off. So, for yung 10 days ko na kuhang bakasyon sa company, yun yung sinet ko para makakuha sila ng date ng bakasyon nila dito sa Taiwan. 4 regular days lang yung na-consume ko sa personal leave ko. Then, yung 2 days off ko na yung na-consume. Kaya 10 days yung bakasyon ko rin. Kasabay nung pagdating nila at pag-uwi nila dito sa Taiwan. Tapos, yung dalawa kong kapatid, hindi sila pinayagan mag-leave ng matagal kasi hindi naman daw uuwi ng Pilipinas. So, mag-uumpisa ang leave nila July 28 to Agosto lang. 5 days lang din. Pero, since ako yung mahaba ang bakasyon, ayan, diyan ko lang muna sila dinala sa mga malapit-lapit para makapag-enjoy at mapil nila ang Taiwan. Alam na ng mga batang yan, pag ako ang kasama nila, laging nasa labas, laging nasa galaan. Kasi, nung nasa Pilipinas ako, palagi ko kasama yung mga batang yan pag lumalabas ako, mag-groceries, gumagala, magsisimba. Kung po pwede lang talaga magstay dito sa Taiwan at kunin yung pamilya sa Pilipinas, mas pipiliin ko talaga dito. Convenient kasi lahat ng bagay dito, mapamatanda at mapabata. Mukha namang na-enjoy nila yung arcade dito sa Big City. Pagbata talaga parang mga walang kapaguran, no? Inaantay na nga lang namin sila mapagod para mag-iya kumain. Sa wakas, nagyaya din kumain. Itong maliit na to, wala naman itong ginawa dito sa Big City, kundi sumigaw ng sumigaw. Ang liit-liit, ang laki ng boses. Nakakapamili nga lang pala kami ng mga sapatos at saka mga damit dito sa Big City. Pag may binibigay na gift certificate yung company namin tuwing holiday. Yun kasi yung pinaka-incentive namin dito sa company. Hindi kami nawawala ng mga gift certificate. Pag may plano kang magpa-box, pwede mo ipunin yung mga gift certificate mo from the company para maipamili mo ng mga gamit na pwede mong ipadala sa Pilipinas o ipang regalo. Minsan naman, merong mga
Taiwanese na binibili yung gift certificate namin. Kasi ang ginagawa ng mga Taiwanese, pag gusto mong i-convert sa cash yung gift certificate mo, yung 1,000, bibilhin na lang nila ng 800. Bali may bawas na 200 yung pera mo. Karaniwan kasi pag mga Pilipino, ganun na lang yung ginagawa para ma-convert nila sa cash yung gift certificate nila, pang budget na lang nila. Kasi halimbawa katulad nito, dito namin sa Sogo or sa big city pwede ibili yung gift certificate, wala naman kami planong bilhin. Kaya binibenta na lang namin pang budget, pambili ng groceries namin sa mga Filipino store. Ayan, pagkatapos na nga namin kumain, naglakad-lakad at nag-ikot-ikot pa nga kami. Pero itong batang to napakaingay talaga, walang ginawa kundi sumigaw na sumigaw. Sabi ko sa anak ko, picturean niya muna kami. Ayan, yung todo post na kami, naka-video pala. Tuwan-tuwa yung maliit kong pamangkin. Sayang-saya talaga yung batang yan pag nasa galaan. Pag nasa Pilipinas kasi nakakulong lang silang 3 sa bahay. Taas pa yung mga paa niya. Hindi pa namin kasama yung daddy niya kasi sa Biyernes pa yun pupunta ng gabi after ng trabaho. Diretso na dito sa amin para kinabukasan, schedule na ng tour namin sa North Coast. Ang bilis lang lumaki ng bata, no? 1 buwan pa lang yung batang yan nung iniwan ko sa Pilipinas noong January. Baka sa susunod na pagkikita namin, 5 years old or 10 years old na yung batang yan. Hinahanap mo na nga namin yung exit para makalabas na kami. Umambon pala, buti na lang tumila na nung pauwi na kami. Mag-iintay nga pala kami ng bus dyan. Schedule kasi yung bus, pabalik ng Sincho. At wala yung bayad. Matakaw nga din sa picture tong batang to. Alam niya pag binibidyohan na rin siya. Pagod na rin yung isang batang maliit to. Wala kasing ginawa kundi tumalon at tumakbo eh. Hindi na marunong maglakad. Ayan, dumating na nga yung bus. Magbababa lang yan ng pasahero, then magche-check kung may mga naiwang gamit doon sa loob. Tapos saka lang kami pasasakayin. Disiplinado yung mga pasahero dito sa Taiwan. Hindi mo kailangan makipag-unahan para lang makasakay. Kasi kahit sumasakay sila ng escalator, sumasakay ng bus, ng train, lahat sila nakapila. Hindi ka makakakita dito na nagkakagulo para lang makasakay. Hindi, ayan, pauwi na nga kami. Bye, big city! Yan, inaantok na tong maliit na to. Pagdating niyan, tulog. Ayaw na ayaw niya sa loob na apartment. Nag-iiyak. Gusto niya lagi nasa labas, gumagala. Nakarating na nga kami sa Sinchu. Bye!